Minsan mo na nga bang naisip kung paano namuhay at ano-anong kwento ang nakatago sa likod ng mga sinaunang kagamitan at kayamanang pangkultura ng Pilipinas? Mula sa mga kagamitan pang-araw-araw hanggang sa pambihirang pamanang kultural. Bawat artepakto ay may natatanging kwentong naghihintay na maibahagi. Isang hakbang papunta sa nakaraan, libong kwento ang matutuklasan. Alam mo ba, na bago pa man dumating ang mga Espanyol, mayroon ng masalimuot na paniniwala tungkol sa kamatayan ng mga sinaunang Pilipino. Ito ang Fuga Island Burial Jar, isang sinaunang banga na natagpuan sa Fuga Island sa Cagayan. Gawa ito sa luwad at pinaniniwala ang nagmula pa noong panahong Neolitiko. Tagpuan ito kasama ng mga labi ng tao na nagpapakita ng sinaunang ritual ng jar burial. Mahalaga ito sa kasaysayan dahil ipinapakita nito ang ating mga ninuno ay may organisadong pamayanan at malalim na paniniwala tungkol sa kamatayan at kabilang buhay. Ipinapahiwatig rin ito ang paggalang nila sa kanilang mga yumao at mga ninuno. Bahagi rin ng Fuga Island Burial Jar na mas malawak na tradisyon ng jar burial sa Timog Silangang Asya na nagpapakita ng ugnayan at sinaunang kulturang Pilipino sa mga karatig na rehiyon. Sa bawat sulok ng National Museum of Anthropology, may mga nakatagong kwento ang ating lahi. Ngunit may isang natatanging hiyas na tunay na pumupukaw sa mata ng lahat. Ang pangalapang ay isang tradisyonal na kwintas ng mga Ifugao. Gawa ito sa pinakinis na mother of pearl o kabibing pintada maxima na pinagduktong ng ratan. Bagamat ang Ifugao ay nasa kabundukan, ang kabibe ay mula sa dagat. Isang matibay na patunay na may masalimuot at aktibong sistema ng kalakalan sa pagitan ng Cordillera at mga baybaying komunidad daang-daan taon na ang nakalilipas. Higit sa palamuti, ito ay simbolo ng kadakilaan at mataas na antas sa lipunan. Ang mga mayayaman at pinuno lamang ang nagmamay-ari nito. Ang mga geometrikong ukit sa ilalim nito ay hango sa tradisyonal na tato ng mga Ifugao na sumisimbolo naman sa proteksyon, katapangan at koneksyon sa kanilang mga ninuno. Ngayon, ang pangalapang ay hindi na lamang pag-aari ng iilan. Sa pagbisita mo sa National Museum of Anthropology, tinatampok ito sa ilalim ng ethnological exhibition para sa mga personal na palamuti. Inilahad ito sa paraang nagbibigay pugay sa sining at talino ng ating mga ninuno. Nilagyan ito ng sapat na liwanag upang makita ang mga natural na kintab ng kabibe at may kasamang historical markers upang ang bawat Pilipino at turistang makakita ay maunawaan ang yaman ng kulturang Cordillera. Magandang araw. Ang nakita niyo sa screen ay ang tapi, isang paldang balot o wraparound skirt na gawa sa bark cloth. Ito ay nakolekta ng antropologong si Robert B. Fox sa Cartagan, Quezon noong 1949. May kita ang tapi sa BI exhibit ng National Museum of Anthropology. Ang BI ay nangangahulugang buhay sa wika ng mga Aita. Ipinapakita ng exhibit na ito ang kultura, pamumuhay at malalim na ugnayan ng mga katutubong komunidad sa kalikasan. Ang tapi ay isa sa mga pinakaunang kasuotan ng ilang katutubong Pilipino. Ginagawa ito mula sa panloob na balat ng puno na ibinababad at pinapalo hanggang maging malambot at maaaring isuot. Mahalaga ang tapi dahil pinapakita nito ang pagiging malikhain at maparaan ng ating mga ninuno. Hindi lamang ito kasuotan, kundi simbolo rin ng kanilang kultura, pagkakakilanlan at respeto sa kalikasan. Dahil sa mga pananaliksik ni Robert B. Fox, napreserba ang mga ganitong artifact at mas nauunawaan natin ang mayamang kasaysayan at kultura ng ating mga katutubong Pilipino. Sa bawat artepaktong ating natuklasan, mas lalo nating nauunawaan ang mayamang kultura at kasaysayan ng ating bansa. Kaya't ating pahalagahan ang nakaraan sapagkat ito ang magiging susi sa pag-unawa sa ating kinabukasan.